So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, trending po ngayon lang, no? Ngayon lang talaga. Trending po si Erwin Tulfo kasi po nag-leak, lumabas yung isang dokumento na umaamin po si Erwin Tulfo na isa po siyang Amerikano at nakapag-renew siya ng American passport ng 3 beses at inamin po ni Erwin Tulfo na siya po ay gumamit ng isang ibang identity para makakuha ng passport at ito po ay pinapa-revoke niya or ni-revoke po ito ng Amerika. So technically mga kababayan, ibig sabihin nun si Erwin Tulfo po Pilipino. Yun nga lang meron siyang history ng paggamit ng ibang pangalan para maging American citizen. So ito mga kababayan, alam nyo no, ito don't get me wrong baka sabihin nyo, pinagtatanggol ko si Erwin Tulfo, hindi po. Actually, hindi po ako fan ng Tulfo Republic. Kasi malay natin, di ba? Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Si Rapi Tulfo, #1 sa survey para maging presidente. Tapos meron 2 Tulfo na posibleng manalong senador. So magiging Tulfo Republic po tayo. Hindi po ako fan yan. Pero mga ka-streetwise, nung pinag-aaralan ko po itong dokumento po na to, may nag-leak nito. At ako ang suspect ko dito si Marcoleta. Pakita ko sa inyo kung bakit Kasi ito, napaka-interesting nito eh. Tandaan natin mga kababayan, no? Ito yung dokumentong sinasabi ko eh. Teka. So itong dokumento po na to mga ka-streetwise, yan ito. Ang unang naglabas nito si Maharlika. DDS. DDS mga kababayan, Maharlika. Maharlikang hitad. Yung mabaho, yung putay. So yan. So ngayon mga kababayan, ang tanong dito, saan nakuha ni Maharlika to? Okay, ngayon mga ka-streetwise, pag-aralan muna natin kung saan galing itong dokumento po na to. So kung ngayon, kung makikita natin dito mga kababayan, ang dokumento po na to, October 11, 2022. Ito po yung mga panahon na na-appoint din po si Erwin Tulfo bilang DSW Secretary ni PBBM. 'Di ba? At unfortunately mga kababayan, hindi po siya nakalusot sa Commission of Appointment. Okay. So ngayon, ang isa po kasi sa mga issue ni Erwin Tulfo kung bakit po siya hindi na-appoint at hindi po nakalusot bilang DSWD Secretary because of the citizenship. So ito mga ka-streetwise, no? Ito para kumpleto lang yung content natin Pakita ko sa inyo yung report from Rappler. Saan na ba yun? Okay, wait lang saglit lang. Okay, ito. Yan, ito. So, Court of Appointment differs Tulfo's DSWD confirmation over citizenship libel issues. So, meron po kasing dalawang reason kung bakit nga po hindi natuloy yung appointment ni Erwin Tulfo noong 2022 because of the citizenship and the libel issues. So, dalawa. Okay. So, ngayon mga kababayan, okay, isa sa mga pag-usapan ngayon natin dito is yung citizenship. Kasi itong dokumento na pinakita ko kanina mga kababayan na kumakalat ngayon sa internet, ito po yung rason or yung dahilan ni Erwin Tulfo. Pakita ko, teka lang, balikan natin Ito, yan, ito. Okay. So, ito, okay. So, Eric Sylvester Tulfo, 52 Madison Loop. So, ito yan. So, the Department of State has revoked, di ba? US passport number 566, di ba? Issued to you in the name of Eric. Sino yung Eric na yan? Eric Sylvester Tulfo on August 6, 2021. So bagong renew lang pala ito, no? Along with any other valid US passport issued to first one to 22 CFR. So ibig sabihin ito mga kababayan, nakalagay ito dito Okay, US passport number 7009 May 24 to 1991. So ito yung una. Tapos October 19, 2001, ito yung pangalawang pag-apply ni Erwin Tulfo ng passport. Tapos 2011. Okay. So ngayon mga kababayan, nakatatlong renew na pala si Erwin Tulfo ng American passport. Base po dito sa dokumento po na to.
At dito po sa dokumento po nito mga kababayan, inamin ni Erwin Tulfo na siya po ay gumamit ng isang pangalan at ang pangalan nga po is yung Eric Sylvester Tulfo. So ang tanong nga bakit? Ayan ang ano eh, ayan ang tanong dito bakit? Okay? So syempre mga kababayan, ang sagot dito kasi nga po ma-appoint, 'di ba? Kasi hindi ka pwedeng ma-appoint bilang isang DSWD secretary kung ikaw po ay hindi Pilipino. Kaya nga ako nagtataka nga ako eh, 'di ba? Kay Michael Yang. Hindi rin Pilipino 'yon pero na-appoint ni Digong. Oh, Chinese 'yan eh. Pero si Erwin Tulfo mga kababayan gumawa ng paraan para matuloy yung appointment. So, siya mismo umamin na gumamit siya ng ibang pangalan para makakuha ng US passport. So actually nakalagay naman 'to dito eh, tingnan niyo nakalagay naman 'to dito na inamin niya eh, 'di ba? Sabi dito lastly on September 14, 2022, so na-appoint na siya nito. You were issued G2 visa and on your US visa application, you admitted that in fact your birthplace is in Tacloban City, Leyte, Philippines. Therefore, because you made a false statement of material fact on your passport application, US passport number is revoked. So inamin ni Erwin Tulfo talaga na yung birthplace niya is sa Tacloban nung nag-apply siya ng G2 visa. Okay. So ang point niya dito, inuulit ko lang, ang point natin dito, 'di ba? Ano, ginawa ito ni Erwin Tulfo kasi nga ma-appoint siya. Yun nga lang hindi pa rin siya nakalusot eh. 'Di ba? Hindi pa rin siya nakalusot. Hindi pa rin po siya pinayagan ng Commission of Appointments, no? Tapos ang malupit dito na nakalagay dito okay, which provide that a US passport may be revoked when it had been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, erroneously. The regulation cited in this letter may be founded at yan. So ngayon kasi dahil nga po sa na-revoke, ibig sabihin nun nakakuha si Erwin Tulfo ng US passport ng illegally, fraudulently at erroneously. 'Di ba? So posibleng illegal, fraudulent o erroneously. Posibleng isa diyan or lahat 'yan. Okay. So ngayon mga kababayan, okay na. So settle na tayo dito. Okay. So ngayon nagtataka ako ngayon dito kung paano nakakuha ang mga DDS ng kopya na ng dokumento na 'to. Okay. Ngayon kung babalikan po natin yung hearing nung nakaraan, kung saan nga po ginigisa si Erwin Tulfo ng Commission of Appointment. Ito pakita ko sa inyo kung sino yung mga taong nandito. May video dito eh. Ito. Sige. Wala ho, din-announce niyo ba yung inyong Filipino citizenship? So ito si Malapitan, Congressman Malapitan ng Caloocan. Your Honor, Mr. Chair, I would like to ask for an executive session on this matter. So dito kasi mga kababayan, nung tinatanong nga po si Erwin Tulfo about sa kanyang citizenship, humihingi po siya ng executive session. So executive session, dapat kayo-kayo lang. 'Di ba? Okay. He's asking for an executive session to answer the question. Mr. Secretary, a follow-up to the question. So nandito ngayon si Marcoleta. So tandaan niyo mga kababayan sinabi na po ni Erwin Tulfo na humingi siya ng executive session regarding po doon sa citizenship niya. Pero si Marcoleta makulit. Nagtanong pa rin. O tingnan niyo tanong ni Marcoleta. Same question lang din. Question of my colleague, Congressman Malapitan. It's about your being an enlisted personnel of the United States Army for several years, and you have been in active military service stationed in Europe from 1992 to 1996. Correct me if I'm wrong, but to be an enlisted personnel in the U.S. Army, either you are
humihingi nga ng ang kulit ni Marcoleta, no? Humihingi nga ng executive session, eh. Citizen by birth, meaning to say you are a U.S. citizen, or you have acquired U.S. citizenship by naturalization, or that you are a lawful permanent resident. Under what circumstances did you, I mean, what is the status of your citizenship when you were enlisted member of the U.S. Army and when you serve as an active military service station in Europe, sir? Mr. Chair, with all Yeah. due respect, Senator Estrada. Congressman Marcoleta, I think the good secretary has asked for the executive session with regard to your Okay, question. okay. Maybe And we can- there's another we can, question. jump to another question. Okay, ngayon si Jinggoy nandun. So ibig sabihin nito mga kababayan, regarding sa citizenship nga po ni Erwin Tulfo, humingi siya ng executive session. Okay. So ngayon kapag sa executive session mga kababayan, ibig sabihin nun kayo-kayo lang 'yon. Hindi naka-public yung mga pag-uusapan niyo doon. At ako naniniwala ako mga ka-streetwise nung executive session mga kababayan, kasama po itong dokumento po na 'to na pinakita ni Erwin Tulfo. Okay. So ang tanong dito, sino yung mga tao na sa executive session? So syempre, ito rin po yung mga miyembro ng Commission of Appointment. So ngayon mga kababayan, sino ang may kopya ng dokumento na 'to? Oh, tulad ng sinabi ko kanina, syempre, yung mga tao sa Commission of Appointment. So kasama doon si Jinggoy, I think si Mig Zubiri nandun, si Bato de la Rosa nandun, si Congressman Malapitan, at nandun din po si Marcoleta. Ngayon, tingnan ngayon natin, sino ang may interes or may pakinabang para ilabas ito? Kasi nakuha niyo yung point, sino lang ang may kopya nito? Sino lang ang taong may kopya ng dokumento na 'to? Bukod kay Erwin Tulfo. So yun po sa mga miyembro ng CA, Commission of Appointment. So sino doon sa Commission of Appointment na magbe-benefit pag na-public po itong dokumento po na 'to? Sino? Hindi pwede si Malapitan kasi hindi naman siya tatakbong senador. 'Di ba? Si Jinggoy, si Bato, posibleng si Bato. Posibleng i-suspect natin si Bato kasi si Bato tumatakbong senador. So ngayon, ang sinasabi ko dito, ang posibleng naglabas po ng dokumento po na 'to is yung mga miyembro ng executive session na tatakbong senador. Kasi mga ka-streetwise, wag po natin kalimutan yung timing po ng paglabas po ng dokumento po na 'to, saktong eleksyon. So tandaan natin ito, ang survey. Number 1, Erwin Tulfo. December 2024 to, di ba? Ito voter preference for senator to eh. Yan. So tandaan natin mga kababayan no, na si Marcoleta nasa number 24 dito sa preference. Oh. Si Marcoleta nasa number 24. Tapos si Bato de la Rosa nasa number 12. Ngayon, ang tanong dito, kayo ba naniniwala ba kayo dito? 'Di ba? Kasi ito yung connect the dots. Connect the dots na may logic. 'Di ba? Sino maglalabas ng dokumento na 'to na merong pakinabang? Siyempre, yung mga senatoriables din. At kanino nila pinalabas? Sa mga DDS. So, it's between Bato de la Rosa or Marcoleta. Kasi sila yung miyembro ng Commission of Appointments no panahon na yon. Politics. Politics. Di ba? Ganyan talaga mga babayan. Well, ang sinasabi natin dito, well, sagutin na lang ito ni Erwin Tulfo. Actually, no big deal naman to para sa akin eh. Madali lang sagutin to ni Erwin Tulfo. Sabihin niya lang, yung dokumento na yan, dapat sa Commission of Appointments lang dapat lumabas yan. Bakit nag-leak? So regarding sa Commission of Appointments yan, ayan ang nagpapatunay na hindi ako Amerikano. Di ba? Huwag tayo magmalinis mga kababayan. Ang point dito, huwag po tayo magmalinis. Di ba? Yung pagiging Amerikano po ni Erwin Tulfo 1970s pa or 1980s pa. Lahat po tayo gumagawa ng mali sa buhay.
Pero itong mga buwakan ng inang mga DDS na to, napaka-perpekto. Akala mo mga walang ginawang mali sa buhay kung makasita po ng kapwa-tao. O, di ba? Excuse me. So, yun mga streetwise, no? So, yun dyan po sa team replay. Ano masabi nyo nga po dito? Sa lumabas po na dokumento na ni Erwin Tulfo. Kayo ba, naniniwala ba kayo dito sa suspect natin? Na ang naglabas po ng dokumento na to is between the senatoriables na parte po ng Commission of Appointments noong 2022. Di ba? Kasi sila lang naman yung mga may benepisyo dito eh. No? So yun mga ka-streetwise, no? So dyan po sa Team Replay, syempre, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.